Tayo po ay nakalala. Gama ng labro na nasa katatang sa mga nalang. Yung nalabro ay pagkakas dahil sa salamat. Tumutin sa kamay. Yung rasyalit yan sa lang sa liwanag sa mga salamat. Balik kami sa gabi ko sa pagkakita ng tao ay kinasalamat. Hindi ako makikita sa pagkakita ng iwala. Wala kanila yung hindi ikaw makikita ng salamat sa pag-uusap ng kapatid. Sa iyo kami sa amin sa bulan sa iyo. Sa ngalan ng Kristo, Marching to Zion, team number 273. Blessed assurance, Jesus is mine, 289.
We gather together, hymn number 5. Banal na kadalatan ay
buksan sa 1 Pedro 2:9. Sabay-sabay natin sa akin. Datapwat kayo'y isang labing hinila, isang makaharing pagkakasacerdote, bansang banal, gayang pag-aaral ng sarili ng Diyos, upang inyong pahayag ng mga karangalan, iyakong tumawag sa inyo mula sa kaliliman hanggang sa kanyang pag-ilabilalas sa kaliwanagan. Tayo lumuhod sa ating panalangin. Ang madalas na sa ating langit, ang tuloy ay amat, oras na ito, inyong banal, nabangat sa pangalaman ng patuloy. Nagtuloy kami na ibigyo sa mga oras na ito upang pakita namin ang mga mensahe na nagdadala sa kalangitan. Maraming salamat naman sa pagkakas sa amin sa araw-araw at inabayan kami sa dito sa inyong bahay simbahan. Pagpalay ang mga sa amin ang mga pasabi sa gabi ito, sabayan sila na pahiyap nila yung banal na mga mensahe sa upang kami ito mungkot ng manuwaan. Sabayan si Brother sabayan ang mga may kahati ng mga titigil upang mapakinabangan ang mga minsan na mapapakinaban. Kaya sinama sa mga sagaan ka, mga sila sa upang pasalamat sa inyo sa mga ito ay ang nagagawa nyo sa kawasan sa mga pagpapasula mga walis sa mga pagpapasula. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang gabi po. Purihin po natin ang ating Panginoon sa araw ito, sapagkat tayo ay nakasama-sama upang ating sambahan siya sa Espiritu at katotohanan. Alam ko, ang ito tayo ay pagod sa pagtatrabaho, subalit napakabuti ng ating banal na Espiritu sapagkat muli tayo tinakay sa bahay ng ito upang ating pasalamatan ang kabutihan na itinagkakalaw sa bawat isa ng ating Panginoon. Welcome po ang lahat, lalo-lalo na ang aming mga bisita sa gabi ito. Kayo po ay kalugod namin tinatanggap sa aming iglesia ngayong gabi. At ngayong gabi ay hindi po makikita sa screen ang ating gaganap na programa, kaya hindi ko na babanggitin ang mga pangalan nila sapagkat ngayong gabi, mga kapatid, sapagkat ngayon ay Berkulit o Kalagitnaan ng San Miguel, tayo po ay mayroong mga kahilingan sa panalangin. Aking po binubuksan kung sino man sa inyo ang may kahilingan sa panalangin, mangyari po na pumunta dito sa harapan at sabihin ng malinaw para masala ng ating si Brother Jay. Maitala sa ating white screen, mga kapatid. Kaya kung sino man po ang may mga kahilingan sa panalangin, ay aking po tinatawagan at bukas na po ang misa para doon sa mga kahilingan natin sa ating mga panalangin. Pasasalamat kung anong mga panalangin ilapit po sa congregation upang ito po ay sama-sama natin italangin ang ating mga kahilingan. Sino po ba ang mayroong kahilingan, mga kapatid? Brother Colin.
isama natin sa panalangin ng ating apo na si Art Christian para magaling na dumating sa makapagsimba ng kanyang nanay. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi noong isang Merkulis na sinabi ko yung problema ko sa aking panalangin. Natupad na po, Panginoon, ang problema ko na yun. Nalinuod ko yan ng isang taon. Maraming pong salamat. Pasalamat po ni Sister Bastian. Sino pa po, mga kapatid? Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kanyang ginawang paggabay sa katatapos lang na satellite meeting dito po sa Timog ng nakaraang 2 linggo. Meron po silang nagtindigan na 3 ng mga bagong aanin sa Iglesia. So, pagpasalamat natin sa Panginoon at pagpapalito. Isama din natin sa panalangin mga kapatid sa darating na Biyernes na meron tayo communion service. Ipag-pray po natin na maging matagumpay at maging handa tayo para po sa pagtanggap sa ating communion service. At sa darating na 19 naman, sa darating na 19, next summer, ay magkakaroon tayo na Bible and Prayer Marathon sa distrito. Ito po ay sa Vital Church. Ipag-pray po natin na ang mga paghahandang ginagawa ng pastor at mga participants at ang bawat sa atin ay makilaho at ma-operate sa pagpunta sa damuhan ng Vital Church upang muli nating sariwain ang ating pagtatalaga at commitment sa ating Panginoon. Okay, sino pa po ang mayroong reading ng mga kapatid? Wala na po ba? Mga kapatid? Atin po isama sa dalangin yung mga binagagustodihan natin na sana sila ay patuloy na makinig at ito po ay isang paghahanda para sa nalalapit na kusig. Mga kapatid, paghahanda po natin sa nalalapit na kusig at kung ngayong ang kusig natin mga kapatid sa pamamalan ni Brother Tony ngayong April 22 to May 7. Yung po yun sila, no? Nandun pa mo. Tapos dito naman po sa ating church, pangunahan ng UOY ng Voice of God ay April 30 to May 13. Pag-pray po natin ang pagpapay ang ating gagawin, pag-aaral sa ating iglesia. At gusto ko rin salamatan ng kapatid, si Joseph nung nakaraang Wednesday ay aking po request sa panalangin dito sa ating church. Ngayon po magaling na siya. At salamat sa Panginoon sa magaling ng aking pangatlong anak. Ngayon naman ang gusto ko ay naganda kasi mula pa noon nakaraang linggo ng gabi. Hanggang ngayon ay naganda pa rin. Ipag-pray po natin mga kapatid po ay magaling na siya. At ganoon din ang aking kapatid, si Rebecca ay mayroon din karamdaman hindi pa siya lupos ng magaling patuloy po natin pag-pray. wala na po ba mga kailangan, mga kapatid? Kung wala na po, narito po ang mga kailangan. Tingnan niyo po sa screen at basahin niyo mamaya sa ating mga panalangin sapagkat yan po ang ating mga kapatid na humihiling na idalangin natin ang kanilang mga kailangan. Kaya po tayo po ay manalangin ng isa.
Pastor Awe, sa Awe, sa Panginoon. Ito po ay pagsasalaysay at bibigay ng isang description ng isang tao na tatapat sa Diyos. Nagbibigay o nagpupukit sa tatanong. Sabi ng awit ay ang buhay ko'y inihahandog. Tapos ano pang sabi ko natin? Buong buhay ay inihahandog sa Panginoon. So, isang magandang mensahe ng awit ating mapakinggan para sa ating Panginoon Diyos. Ngayong gabi mga kapatid, sapagkat naisip ko na ang ating iglesia ay magkakaroon ng sunod-sunod na mga pangangaral at ang ating buong distrito, ang ating buong distrito ay punong-puno ng schedules. Ngayong summer, halos sabay-sabay ang Bethel Church ay ngayong March at ang ating dito sa CAA ay 2 misis halos. Pagkatapos meron din sa Pilar Church, pagkatapos naman ng Timo. Kaya itong buong summer, mga kapatid, ay ang ating iglesia at ang buong distrito. Tayo po ay titik sa mga schedule para po sa ating tinatawag na evangelism o yung tinatawag na pangyayaran. So ngayong gabi ay nais kong ugnay ang ating mag-aaral tungkol sa bagay niya ng mga kapatid. Nais kong basahin sa inyo ang ating talata ngayong gabi na atin pong masusupungan sa aklat ng unang Pedro, kapitulo 2, talatang 9. Ang sabi nito, datapwan kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aari ng sarili ng Diyos upang inyong pahayagin ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang pagdilagilalas na paliwanagan. Ang talata nito ay nagsasaad, mga kapatid, na ang bawat isa sa atin ay kinikilala ng Diyos bilang isang lahing hirang. Tayo po ay hindi basta-basta na lahi sapagkat tayo ay hirang ng Diyos. Tayo ay very special sa ating Panginoong Diyos. At ang sabing isang makaharing pagkasaserdote. So hindi basta saserdote, kundi isang makaharing pagkasaserdote. Maliban niya tayo din ay tinawag niyang bansang banal. Tayo ay tinawag na bansang banal na tayo ay itinuturing ng Diyos sa kanyang sabi sa atin ng talata, pag-aaring sarili ng Diyos. At mayroon po tayong natawag na responsibilidad o kaya pinaka-job order na ang sabi sa bandang gitna ng talata upang inyong pahayag ang mga karangalan nilang tumawag sa inyo mula sa kadiliman. So, ang ating pong job order na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos ay walang iba kung hindi ang ipahayag. Yung karangalan ng tumawag sa atin, walang iba kung hindi ang ating Panginoon Jesus. Mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So, ang bawat isa sa atin, everyone is urged to proclaim the message of salvation because it is the job order for Christians. Ang bawat isa sa atin ay ini-encourage na ating i-proclaim, ating sabihin ang mensahe ng kaligtasan sapagkat ito ang job order na ating pong dala-dala ngayon, mga kapatid. Ang job order is to seek and save the lost. Ating hanapin at iligtas ang mga nawawala. Naalala ko po nung ako'y maging pa na bata, ay uso noon sa amin sa Leyte. Noong ginagawa pa noong San Juanico Bridge, sa panahon ni Marcos, ay may mga bata na mga nawawala. At mayroong mga kwento-kwento na
yung mga bata, kagaya ko, ay hinuhuli at pinapatay daw at iniaalay doon sa pagpapagawa ng mga engineer doon sa San Juan Bridge. At sa pagkakataong yun, ako po ay natatakot sapagkat baka ako ay isa sa mga mahuli. At nagkataon noon yung aking kapatid na bunso. Kung hindi ako nagkakamali, yung pangatlo mula sa akin, yung aking kapatid na babae, ay nawala. So ang aking tatay ay ganoon na lamang ang kanyang takot at hinanap niya kung saan yung aking kapatid. Yung pala ay kinuha lang ng aking tiya na hindi nakapagpaalam doon sa aking tatay. So kapag po mayroong nawawala, ay hinahanap kapag po ito'y ating iniibig at minamahal. Noong ang ating Panginoon Jesus ay nung nakita niya ang mga tao sa mundo, na ito ay walang pag-asa. Ito ay kanyang hinanap. Kaya nagbigay siya ng mga tinatawag na mga parabola sa Biblia. Nariyan ang parabola ng the lost coin. Nung nawala ang coin doon sa babaeng nakakasal pa lamang ay kanyang hinanap ito. At nung kanyang matagpuan ay kanyang inimbitahan ang kanyang mga kaibigan sapagkat nasumpuman niya ang kanyang nawawalang coin. Ganon din, yung the lost sheep, yung nawala ng tupa. Iniwan noong nag-aalaga ng tupa ang 99 at hinanap niya yung nag-iisang nawawala. At nung ito'y kanyang masumpungan ay gayon na lamang ang kanyang kaligayahan. Ganon din ang lost son. Nung ito'y bumalik sa kanilang tahanan, ay ganoon na lamang ang kaligayahan ng kanyang magulang sapagkat muling nabuhay at bumalik ang kanyang nawawalang anak. Opo, mga minamahal na mga kapatid, tayo lahat ay involved sa isang napakalaking gawain, ang paghahanap ng mga nawawala at iligtas sila mula sa tiyak na kapamakan. Ang bawat isa sa atin ay encouraged to proclaim the message of salvation to God. It is the job order for every one of us, being a Christian. Pero paano, mga kapatid? Magbibigyan ko sa inyo ng tatlong mga pamamaraan sa ating maiksing pag-aaral ngayon. Mayroon lamang tatlong pamamaraan ang aking isishare sa inyo kung paano tayo magiging isang kaagapay sa pagdadala ng mensahe ng kaligtasan doon sa mga taong nawawala upang sila ay magkaroon ng kaligtasan. Ang number one, mga kapatid, is cooperation. Ang pakikipag-cooperate. To cooperate means to be involved. To cooperate means to be part. And to cooperate means to be active. Ngayong darating na mga buwan, mga kapatid, kinakailangan na tayo maging involved sa gawain ng pagdilingkod sa Panginoon, sa paghahanap ng mga taong naliligaw. Kailangan natin silang imbitahan at sabihin natin sa kanila na mayroong Jesus na nagmamahal sa kanila. Mayroong Jesus na nagdanalis ng kanilang kaligtasan at mayroong Jesus na nais ang kanilang pagpapasya na sila ay maging kasama sa paglilingkod kasama natin, mga kapatid. Kailangan tayo maging kabahagi na sabihin sa kanila ang tungkol sa pag-ibig ng ating Panginoon. Maging kabahagi tayo sa gawain ng Iglesia at kinakailangan tayo maging active sa paghahatid ng pabalita sa pamagitan ng paggamit po ng ating tinatawag na mga talento. Number 2, mga kapatid, na napakahalaga ay ang tinatawag na commitment. Kailangan tayo maging committed, mga kapatid. Pero paano po ba tayo magiging committed? Be a faithful steward of time. Para tayo maging committed, mga kapatid, sa ating pong tinatawag na pakikisangkot sa gawain ng ating Panginoon. Mahalaga na tayo ay maging faithful steward of our time sapagkat ang ating oras ay hindi ating, mga kapatid. May maganda, mga kapatid, na mayroon tayong ilalaan na panahon para po sa paglilingkod sa iba. Huwag po trabaho. Kapag po kayo ay puro trabaho, puro pansarili ang nasa isip ninyo, mga kapatid. At wala na kayong time para sabihin sa iba tungkol sa pag-ibig ng ating Panginoon.
At wala na ngayong time upang ipadama ang tinatawag na pagmamahal ng Diyos sa kanila, ay hindi kayo magiging isang mabuting o faithful steward, maging tapat na katiwala ng oras. Tayo mga Adventista, mga kapatid, naniniwala tayo bilang katiwala ng oras ay mayroon tayong tinatawag na Sabbath keeping. Tayo ay nanginginig ng araw ng Sabado na sa buong Sabbath na yan, sa buong araw na yan, ay ating inilalaan ang ating oras para sa Panginoon. Hindi natin iniisip ang ating mga hanap buhay, maging ang ating mga problema, maging ang ating mga alalahanin, ay lahat ng yan ay ating unang iniwan, mga kapatid. Mga trabaho sa ating tahanan, sa ating opisina, o kung saan man tayo nagtatrabaho, iniiwan muna lahat sapagkat tayo magpapahinga at tayo makikipaglingi sa ating Panginoon Diyos. Walang bahagi ang oras na yan ng banal na Sabat na ating gagamitin sa ating pansarili. We must be a faithful steward of time. Kung tayo ay nais maging committed dito po sa pagbabalita ng mabuting balita ng kaligtasan. We must be a faithful steward of talent. Ang ating mga talento, mga kapatid, ay napakamahalaga. Siguro ang iba sa inyo ay hindi naman ganon tarunong mag-Bible study. Pero kayo naman ay mahusay mag-imbita. Marahil ang iba naman sa inyo ay hindi rin siguro ganon mahusay mag-imbita. Pero ang iba naman sa inyo ay napakahusay sa tinatawag na gift of giving. Alam po ninyo, mga kapatid, itong gift of giving ay napakamahalaga. Sapagkat ang gift of giving, mga kapatid, hindi ka man magsasalita, ay narin lang yung isa. Halimbawa, mga kapatid, ito'y namin ko naman sinasabi sa iglesia. Kapag po pinag-uusapan itong evangelism, mayroong isang pamilya na tuwing sweldo niya, ay naglalaan siya ng halaga para doon sa pagluluto ng isang masarap na pagkain. Ito po ay kanyang inilalaan ang amount nito, nagluluto siya ng isang masarap na pagkain. Ito yung binibigay niya sa kanyang mga kapitbahay. Sapagkat iniisip niya, pagdating ng crusade, ay hindi pa niya iindahan yung mga tao ito na kanyang laging binibigyan, ay sila na yung mag-volunteer na pupunta sa crusade. Magkakaroon ng isang napakalapit na relasyon at rapport kayo sa inyong mga kapitbahay kung kayo po ay mayroong inilalaan ng talent o yung tinatawag ng talent o yung tinatawag ng gift of giving, mga kapatid. Exercise ko natin ang bagay na ito. Be a faithful steward of budding people. Apat na ito, time, talent, and budding people. Paano po ba ito, mga kapatid? Mayroon tayong tinatawag na lifestyle, mga kapatid. Yung ating tinatawag na lifestyle. Huwag masyadong mag-ubiyak sa kayo'y mamaya. Hindi magandang tingnan na kayo ay mga masyadong may hina. Ang mga Adventista ay mga malalakas sapagkat tayo po ay mayroong maganda. Tayo ang mga Seventh-day Adventist lamang na grupo ng mga Kristiyano, mga kapatid. Ang mayroong kumpleto at komprehensibo at napakagandang gabay pag pinag-uusapan ang mabuting kalusugan. At mayroong iba na iniisip, bakit kaya ako nagkasakit? Siguro, ang dahilan ay sapagkat dati ang inyong lifestyle nung kayo hindi pa Adventist ay gano'n na, hindi maganda. Pero sa inyo na mga kabataan at nasanay na sa tinatawag na pinakamabuting lifestyle at kayo po ay mararanas na tinatawag na mas maganda at malusog na pangangatawa. Be a faithful steward of our body and people. Sapagkat itong ating katawan ay hindi ito ating sarili. Ito ay templo ng ating Panginoon Diyos. And lastly, mga kapatid, be a faithful steward of our creation. Kung nais natin na tayo maging committed, mga kapatid, doon sa tinatawag na pagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan, be a faithful steward of our creation. Sa pamamagitan po ng tinatawag na pagbabalik ng matapat na handog at langit po sa ating Panginoon Diyos upang magamit sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng ating pagbabalik
ng ating mundo at ng ating kapo sa ating Panginoong Diyos, ay kinikilala natin na siya ang may-ari ng lahat ng mga bagay, kagaya ng binabanggit sa aklat ng Awit, Kapitulo 24:1, na ang lahat ay pagmamay-ari ng ating Panginoong Diyos. Kaya hinihiling niya ang tinatawag na handog at yung tinatawag na ikapo upang masustain ang pangangailangan ng Iglesia at ng kanyang banal na gawain. Mga kapatid, nasabihin ko po sa inyo na ang pagtatapat sa paghahandog at ng pag-iwag po, mga kapatid, ay isang paraan upang tayo po ay magkaroon ng ugali na gaya ng Kristo. Yung tinatawag na unselfishness, yung hindi pagiging makasarili. Inaalis ito ang pagiging makasarili at ipinapalit ang ugali ng ating Panginoong Hesus ng tinatawag na pagsasakripisyo para sa kaligtasan ng mga nawawalan. Pangatlo, mga kapatid, na pamamaraan upang tayo po ay maging isang mabuting at ma-encourage tayo at maganap natin ang tinatawag na pagpapalaganap ng mabuting balita ay tinatawag na Christ-likeness. Pagiging kagaya ng ating Panginoon. Christ-likeness is the magnet of Christianity. Ang pagiging kagaya ng Kristo, mga kapatid, ay isang magnito ng isang Kristiyano. Alam po ninyo, mga kapatid, mayroong mga nagtataka na mga non-Christian religion. Ang sabi nila, bakit kayo mga Kristiyano, nag-away-away kayo? Nagtitikmaan kayo lang. Nagigita tuloy itong mga non-Christians na tayo mga Kristiyano ay hindi kagaya ni Kristo. Sabi nila, kung kayo talaga yung Kristiyano, dapat kasimbay kayo ng Kristo. Pero hindi kayo kasimbay ni Kristo, siguro hindi kayo Kristiyano. Kaya sa mga tuwing ang hindi kasimbay ni Kristo at hindi kagaya ni Kristo, marahil hindi ka talaga Kristiyano. Kristyanuhan lamang. Kaya isang Kristiyano, mga kapatid, ang pagiging kagaya ng ating Panginoon Kristo ay isang magmito ng Kristyanismo. Upang ang lahat ng mga nakakakita sa iyo ay hindi na magtatanong, ano ba yan? Ano ba yan? Kayong mga Adventist, yan ba ay maganda ba dyan? Kasi nakikita na po sa bawat isa sa atin. Ang isa sa mga dahilan kung bakit, ang sabi ni Ellen White, kung bakit minsan tayo po ay nahihirapan magdala ng pabalita doon sa mga tao at nahihirapan silang pumasok sa loob ng iglesia ay sa kadahilanan ang mga kaanak nito ay hindi pa kagaya ng Kristo. Sapagkat pag sila'y papasok, lalabas din lang naman, sayang. So, hindi maaaring mamagnin sila ng Kristiyanismo sapagkat ang mga nasa loob ay hindi naman kagaya ni Kristo. Christ-likeness is the powerful argument for Christianity. Ang pagiging kagaya ni Kristo ay isang makapangyarihang argumento ng Kristyanuhan. Hindi na kayo dibatihin ng mga ito. Sapagkat ang pagiging kagaya ni Kristo, mga kapatid, ay nagsasalita ng higit pa sa pagpapaliwanag ng mga salita ng Diyos. Christ-likeness is the powerful argument of Christianity. Hindi kayang ibatihin, mga kapatid, ang inyong pagiging kagaya ng Kristo. Hindi kayo pwedeng ibatihin niya. Sapagkat yan ay hindi pa sa teolohiya. Yan ay ang inyong pagkatao na kagaya ng ating Panginoon sa Kristo. Christ-likeness is the true meaning of Christianity. Ang pagiging kagaya ni Kristo ay ang tunay na kahulugan ng pagiging Kristiyano. Mga kapatid, ito ang tatlong mga pamamaraan kung paano natin may puproklama ang mabuting balita ng kaligtasan. Number 1, cooperation. Kailangan natin makipag-cooperate sa gawain ng Iglesia. Number 2, commitment. Kailangan tayo magkaroon ng commitment na italaga natin ang ating time, ang ating talent, ang ating mga sarili, at ang ating treasure. And lastly, Christ-likeness. Kailangan tayo maging kagaya ng Kristo. Sapagkat ito ay isang magmito, ito ay isang makapangyarihang argumento, at ito ang tunay na kahulugan ng pagiging Kristiyano. Magpalakad po ang bawat isang tao.
Pagtututuan po natin ang Good Diary Hymn, hymn number 245. Opo, habang tulad po ng aming ilinandog sa inyo. Kami po ay handa sa aming pong sabihin at ibalita ang mabuting balita ng kaligtasan ng inyong pagdiligtas, ng inyong pag-ibig doon sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Aming pong dalangin ng mabagong Ama na ang aming pagtatalagang ito ay bigyan ninyo ng kapangyarihan ng bawat isa sa amin. Upang sa ganon ay aming pong magawa ang aming pong mga dinanatas na paglilingkod sa inyo. At kami ay maging isang mabuti at makapangyarihang kasangkapan ninyo sa paghahatid ng mabuting balita doon sa mga taong nangangailangan ng inyong pag-ibig. Salamat po sa inyong pagdinig sa aming pananalangin na ang inyong mayamang kasbat ang gagawad sa bawat isa sa amin sa aming pag-uwi sa aming kanya-kanya mga tahanan ng sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.